3 araw bago ang aming pagpaparehistro ang kasal, natuklasan kong ipinakalob ang aking nobyo ang susi ang aking tsondo sa kanyang mamagulang. Tahimik kong pinalitan ang kandado. Sa araw ngang pagpaparehistro, binitiwan ko ang isang pangungusap na nagpatigil sa kanilang mundo. 3 araw na lamang ang nalalabi bago ang aming civil wedding. Dito ko natuklasan, ako si Lina, na ang aking nobyo ay palihim na nagpagawa ngopi ang susing ang aking multimilyong pisong kondo at ibinigay ito sa kanyang ina, na naghahanda ng tumira dito ng libre. Sa halip na gumawa ng eskandalo, tahimik akong tumawag ng locksmith upang palitan ang lahat ng kandado sa pinto. At sa City Hall, binigyan ko ang kanyang pamilya ng isang pangungusap na nag-iwan sa kanilang lahat na namumutla. Paano nangyari ang dramatikong kaganapang ito? Halina't pakinggan ang buong kwento. Ngayong taon, ako ay 30 taong gulang na. Isang edad na madalas sabihin ng mga matatanda sa probinsya na tumanda ng dalaga. Ang aking mamagulang sa aming probinsya sa Batangas ay labis na nag-alala sa aking pag-asawa. Ako ay isang project manager sa isang malaking kumpanya ng media sa Metro Manila. Sa loop ng maraming taon, ibinuhos ko ang aking sarili sa trabaho, nag-ipon ng bawat sentimo. Idagdag pa rito ang parang pinagbentahan ng isang maliit na lupa sa probinsya na ibinigay sa akin ng aking magulang. Ipinakmamalaki kong nakabili ako ng isang high-end na condominium unit sa Bonifacio Global City. Sa gitna ng magastos na siyudad na ito, ang makaroon ng sariling lugar na matatawagan kong akin ay isang bagay na lagi kong ikinararangal. Dito ko nakilala si Marco. Kaedad ko si Marco at nagtatrabaho bilang isang sales agent sa isang kumpanya ng electrical equipment. Taga Pampanga si Marco, at simple lang ang kanyang pamilya. Sa simula, ipinakita ni Marco na siya ay isang responsableng lalaki, maalaga, at napakaunawain. Nang makilala siyang aking mga magulang, nagustuhan din nila siya. Sa pag-aakalang sa wakas ay natakpuan na ang kanilang anak na babae, ang isang mapayapang tahanan. Napagpasyahan naming magpakasal pagkatapos ng mahigit 1 taong pagsasama. Ang lahat ay tila perpekto hanggang sa mapag-usapan ang pera. Ayon sa kasunduan ng aming mga pamilya, ang aking pamilya ang sumagot sa lahat ng gastos para sa pagbili ng multimilyong pisong kondo na ito. Bilang kapalit, ipinahaya ang pamilya ni Marco na sila ang sasagot sa lahat ng gastusin sa interior design, na nakakahalaga ng humigit kumulang 1.5 milyong piso, at bibili na kotse para makamit, naming makasawa, para sa likhtos na pakbiyahe. Natuwa ang aking mamagulang nang marinig ito, sa pag-akalang ang kanilang magiging balay ay marunong kumilala ng utang na loob at pinapahalagahan ang kanilang anak. Ngunit, 3 buwan na ang nakalipas mula nang magsimula kaming maghanda para sa kasal. Ngunit wala pa ring nangyayari. Sa tuwing babanggitin ko ang pagtawag sa isang interior designer para sukatin ang espasyo, laging may dahilan si Marco. Isang araw, sinabi niyang ang pera ay nasa time deposit pa, at hindi pa maaring i-withdraw. Kinabukasan, nagreklamo siya na ang kanyang tiyuhin at tiyahin sa probinsya ay may biglang pangangailangan, kaya kinailangang ipahiram muna ng kanyang mga magulang ang 500,000 piso, kaya ngayon ay kulang na ang pondo para sa interior. Ganun din sa kotse. Patuloy na ipinagpapaliban ni Marco ang pagpunta sa showroom para make down payment, laging sinasabi na, dahan-dahan lang, pwede namang bumili ng kotse kahit kailan, dahil sa kutob ng isang babaeng sanay na sa maraming taon sa mundo ng korporasyon, nagsimula akong makaramdam na mayroong mali. Tila ang pamilya ni Marco ay gustong umani ng hindi nagtatanim, ayaw maglabas ng kahit 1 sentimo, ngunit gustong buong karangalang lumipat sa bahay na pinahirapan ko at ng aking mga magulang. At pagkatapos ay nangyari ang isang mapagpasyang kaganapan isang Sabado ng hapon. Habang sinusuri ko ang listahan ng mabisita, nakatanggap ako ng mensahe sa aking telepono mula kay Cheska. Si Cheska ay ang aking matalik na kaibigan mula sa kolehiyo, na ngayon ay nagmamay-ari ng isang spa. Ang mensahe ni Cheska ay isang larawan kasama ang isang tanong, nakalipat na ba ang pamilya ni Marco sa bahay mo? Binuksan ko ang larawan, at nanlabo ang aking paningin, nanginig ang aking mga kamay at paa. Nasa larawan si Aling Carmen, ang ina ni Marco. Nakaupo siya sa isang magarang coffee shop, napapaligiran ng mababaeng kaedad niya, na sa tingin ko ay mga kamag-anak nila sa panik ni Marco. Ang kapansin-pansin ay ang hawak-hawak ni Aling Carmen na isang bungkos ng susi. Agad kong nakilala ito ang keychain na hugis mannequin ko na binili ko sa aking business trip sa Japan. At ang susi na nakakabit dito, ay ang susi sa pinto ng aking condominium unit. Ang larawan ay palihim na kinunan ni Cheska na nakataong nakaupo sa katabing mesa. Nagdagdag pa si Cheska ng isang mensahe. Sinisipi ang eksaktong sinabi ni Aling Carmen. Ipinakmayabang daw niya sa kanyang nga kamag-anak na, bahay ng manugang ko, pero ako ang may hawak ng susi.
pwede akong pumunta kahit kailan ko gusto. Ang bahay na iyon ay parang bahay na rin ng anak ko. Pakiramdam ko ay may pumiga sa aking puso. Hindi ko kailanman ibinigay ang susi ng aking bahay kay Aling Carmen. Sa buong mundo, kami lang ni Marco ang may susi. Nangangahulugan ito na palihim na dinala ni Marco ang susi ng aking bahay para magpagawa ng isa pang kopya at ibigay ito sa kanyang ina nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Ito ay hindi lamang kakulangan ng respeto kundi isang nakakatakot na kalkulasyon. Kinuha ko ang aking telepono at agad na tinawagan si Marco. Sumagot siya sa kabilang linya na may napakakaswal na tono. Pinigilan ko ang aking galit at diretsahang nagtanong, Marco, bakit may susi ngang tsondo ko ang nanay mo? Hindi ko kailanman ibinigay sa kanya ang susi. Nanahimik si Marco na 2 segundo bago sumagot ng may pagtatakip. Naku naman, ang liit na bagay pinapalaki mo pa? Ang bahay mo, pagkatapos nating ikasal, ay magiging bahay ko na rin. Ano naman kung may isang set ng susi si nanay para paminsan-minsan ay umakyat siya mula sa probinsya para maglinis at magluto para sa atin. Bilang anak, huwag kang maging makasarili at mapakwenta sa mga nakatatanda. Nang marinig ko ang salitang iyon, ang lahat ng natitirang pag-asa ko para sa lalaking malapit ko ng tawaging asawa ay ganap na gumuho. Sa mata pala niya at ng kanyang pamilya, ako ay isang gintong mina na maaari nilang pagsamantalahan. Ang pagiging makasarili ay wala sa akin, kundi nasa kanilang walang kahihiyang kasakiman. Pinatay ko ang tawak ng hindi na nagsasalita pa. Ang maikling tawak na iyon ay nakatulong sa akin na gumawa ng isang desisyon na babago sa buong buhay ko. Pagkatapos ng tawak kay Marco, naupo ako ng tahimik sa aking maluwag na tsondo. Unti-unting dumilim, tinatakpan ang sala, ngunit ang aking isipan ay mas malinaw kaysa dati. Madalas ipayo ang mga matatanda na kapag mag-asawa, kilalanin mo muna ang pamilya. Masyado akong nagpadalos-dalos. Tumingin lamang sa magandang panlabas na anyo at matatamis na salita ni Marco nang hindi napaktanto ang tunay na katangian ng kanyang pamilya. Kung gagawa ako ang eskandalo ngayon, tiyak na magsusumamo si Marco o, mas malala pa, babaliktarin ang sitwasyon at ako pa ang sisisihin. Sasabihing makitit ang aking pag-iisip at mas pinapahalagahan ko ang ari-arian kaysa sa relasyon. Ang mataong may intensyong manamantala ay laging hahanap ng paraan para baliktarin ang katotohanan. Naintindihan kong kailangan kong putulin na ito. Sa puntong ito, hindi ko nahahayaang bulagin ako ngang awaong nga nakasanayan. Ang ari-ariang ito ay bunga ng aking dugot pawis, at pagmamahal ng aking mga magulang na isinakripisyo ang kanilang hardin sa probinsya. Hinding-hindi ko hahayaang agawin ito ngang sinuman. Kinaumagahan, ang unang ginawa ko ay buksan ang aking aparador at kolektahin ang lahat ng gamit ni Marco na naiwan sa aking bahay. Mga polo shirt, pang-ahit, toothbrush. Walang pag-alinlangan kong inilagay ang lahat sa isang malaking karton at isinara ito ng tape. Ang aking makilos ay desidido, walang ni isang patak ng luha. Kapag namatay na ang tiwala, kusaring naglalaho ang pag-ibig. Sunod, tumawag ako sa isang pinakakatiwalaang serbisyong locksmith sa Metro Manila. Humiling ako na ipadala nila ang kanilang pinakamahusay na tauhan sa umagaring iyon. Malinaw ang aking hiling. Gusto kong tanggalin ang buong lumang sistema ang kandado at palitan ito ang pinakamodernong smart lock na mabubuksan lamang gamit ang fingerprint at password na ako mismo ang magseset. Makalipas ang 1 oras, dumating ang 2 locksmith dala ang kanilang mga gamit. Masigasik nilang tinanggal ang lumang kandado. Ang tunong drill ay umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Masakit sa tainga ngunit parang isang tunong ngang paglilinis. Tinatanggal ang panganib na nag-abang sa akin. Mahigit 2 oras ng trabaho. At ang modernong electronic lock ay matatak nang na-install sa aking pinto na yari sa sulihiya. Ako mismo ang nag-set ng aking fingerprint at nagpasok ng isang secure na password. Nang magsara ang pinto, isang beep ang tumunog, hudyat na nakakandado na ito ng mahigpit. Doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Mula sa sandaling ito, ang bahay na ito ay tunay na sa akin lamang. Pagkatapos palitan ang kandado, nagsuot ako ang jacket, dinala ang lahat ng madokumento ang pagbili ng bahay, ang titulo, condominium certificate of title, at nagmaneo papunta sa opisina ng isang abogado. Si Atty. Cruz ay isang taong may maraming taon ng karanasan sa mga kasong sibil at pampamilya. Sa harap ng mahinahong abogado, ipinahayag ko ang buong kwento at ipinakita ang dokumento na nagpapatunay sa pinakmulan ng pera na ginamit sa pagbiling bahay. Pinag-aralan ni Atty. Cruz ang dokumento ng mabuti, pagkatapos ay ngumiti para pakalmahin ako. Bauchondo na ito ay ganap na nakapangalan sa akin at binili bago pa man kami magparehistro para sa kasal. Ang pinakmulan ng pondo ay malinaw na mula sa aking personal na kita at regalo mula sa aking mamagulang.
Ayon sa batas, ito ay aking sariling ari-arian. Ang pagnanais ng pamilya ni Marco na gamitin ang kasal para makibahagi sa mga benepisyong bahay na ito ay isang ilusyon. Gayunpaman, pinayuhan din ako ang abogado na tapusin ang relasyon na ito sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang hindi kinakailangang legal at emosyonal na problema sa hinaharap. Nagpasalamat ako kay Attorney Cruz at lumabas ang opisina. Ang sikat ang araw sa Maynila ay ginintuan, at ang hangin ay marahang umihip. Huminga ako ng malalim, at ang aking puso ay gumaan. Ang lahat ng paghahanda ay tapos na. Ang kasulatan ng pagkansela ng kasal ay ako na mismo ang nagdraft at nagprint. Nakahanda na sa aking briefcase. Ngayon, kailangan ko na lang mahintay para sa takdang araw sa City Hall upang isagawa ang huling yugto ng dula, at bigyan ang pamilya ni Marco ang isang aral tungkol sa respeto. Ayon sa napakasunduang schedule, sa Martes ng umaga ang araw na kami ay pupunta sa City Hall para sa aming civil wedding. Noong gabi bago iyon, nakatulog ako ng mahimbing, walang masamang panaginip, walang pag-aalala. Kapag ang isang babae ay desidido nang tapusin ang isang relasyon, ang kanyang kalooban ay nagiging kasing tigas ng bato. Pinili kong magsuot ng isang puting silk blouse na ipinares sa itim na slacks, na may buhok na nakatali ng maayos. Para akong naghahanda para sa isang mahalagang business contract signing kaysa sa isang kasal. Dala ang aking briefcase na naglalaman ng kasulatan ng pagkansela at ng larawang ebidensya na kuha ni Cheska. Nagmaneho ako papunta sa City Hall na matatagpuan sa isang abalang kalye. Dumating ako 15 minuto bago ang takdang oras. Ang kapaligiran sa City Hall sa umaga ay abala. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas para sa mga transaksyong administratibo. Pumili ako ang isang bench sa ilalim ang isang malaking puno ang akasya sa labas. Tahimik kong pinakmasdan ang paligid. Eksaktong alas 8. Isang 7,7 na taxi ang huminto sa harap ng gate ng City Hall. Bumukas ang pinto, at bumaba ang pamilya ni Marco na parabang nabisita sa isang piyesta. Si Mang Bernal, ang ama ni Marco, ay nakasuot ng makintab na kulayabo na suit na may mayos na kurbata. Si Aling Carmen naman ay nakasuot ng pulang velvet na Filipiniana, na may malaking gintong kwintas at isang handbag na kumikinang sa mga bato. Si Marco ay nakasuot na puting polo shirt, na may makintap na buhok dahil sa gel, at ang kanyang mukha ay punong kagalakan at pagmamalaki. Kasama nila si Trixie, ang kanyang pinsan na anak ng kanyang tiyuhin. Si Trixie ay sikat sa kanilang angkan sa pagiging mahilig mag-social media at mag-upload ng mga video para makakuha ng views. Pagbaba pa lang niya sa sasakyan, itinaas na ni Trixie ang kanyang telepono, inikot ang kamera at nagsalita sa matinis na boses. Hi guys, welcome to my vlog. Isang napaka-importanteng araw po ngayon para sa aking kuya. Dahil magpaparehistro na sila ang kasal. At secret lang natin guys, ang future sister-in-law ko ay isang big-time na businesswoman. May sariling kondo sa gitna ng BGC. Mula ngayon, ang pamilya namin ay opisyal nang papasok sa alta sosyedad. Nakatayo sa tabi niya, si Aling Carmen ay ngiti-ngiti, tinapik ang balikat ni Trixie, na nagpapakita ang labis na pagmamalaki. Ngumiti rin si Marco, inaayos ang kanyang kwelyo para magmukhang mas guwapo. Nagtanghal sila ang isang pekeng palabas ang kaligayahan sa gitna ng marami. Hindi, alam na ang taong nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Ako, ay nasusuklam sa kanilang pagiging huwat. Nang makita niya akong nakaupo sa bench, mabilis na tumakbo si Marco palapit, hinawakan ang aking kamay ng may pekeng paglalambing. Love, ang aga mo naman. Pagkatapos nating pumirma, magdiwang tayo sa isang seafood restaurant. Nakapag-reserve na si Nanay. Malamig kong inalis ang aking kamay. Ang aking mamata ay hindi nagbago, sumagot sa isang walang emosyong tono. Pumasok muna tayo sa loop at tapusin ang dapat gawin bago ang lahat. Napansin ni Marco na medyo kakaiba ang aking kilos. Ngunit dahil nabubulagan siya sa saya ay malapit nang maging legal ang kanyang paglipat sa isang multimilyong pisong bahay, hindi siya naginala. Masaya siyang bumalik at tinawag ang kanyang mga magulang at pinsan na pumasok sa loob ng Office of the Civil Registrar. Sa loob ng opisina, ang mga staff ay abala sa pagproseso ng mga dokumento. Ang pagdating ng pamilya ni Marco ay nagdulot ng ingay sa maliit na espasyo. Si Aling Carmen ay tumingin-tingin para sa isang upuan, habang si Trixie ay patuloy na itinututok ang kanyang telepono sa amin ni Marco para mag-record. Tumayo ako ng tuwid, mahigpit na hawak ang aking briefcase, ramdam ang matatag na tibok ng aking puso. Ang lahat ng kasinungalingan ay malapit ng mabunyag. Sa laban na ito, hindi ko hahayang mahing-mahina ako. Nahintay kami nga 10 minuto bago tinawag ang aming pangalan. Ang boses ng nasa katanghaliang gulang na staff ay malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Maari bang lumapit sina Mr. Marcos Santos at Miss
Lina Reyes, dala ang inyong mga ID para sa pagpirma ng inyong marriage certificate. Tuwang-tuwang lumapit si Marco, mabilis na inilabas ang kanyang mga dokumento at inilagay sa mesa. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ang pagmamadali. Si Aling Carmen at Mang Bernard ay nakatayo sa likuran, ang mangiti ay nakapaskil pa rin sa kanilang mga labi. Ang pinsan na si Trixie ay sumiksik sa harap, sinusubukang humanap ng magandang anggulo para kunan ang sandali ngang pagpirma. Inilapit ngang staff ang dalawang marriage certificate na may nakaimprentang impormasyon at isang asul na ballpen. Pakisuri po ang inyong personal na impormasyon. Kung walang mali, maari na po kayong pumirma sa kanang ibabang bahagi. Agad na hinablot ni Marco ang ballpen, handa ng pumirma, ngunit sa sandaling dumampi ang dulo ng panulat sa papel, inilagay ko ang aking kamay upang pigilan ang kanyang pulso. Malakas ang pagkakahawak ko kaya nagulat si Marco at napatingin sa akin ng may pagtataka. Binitawan ko ang kamay ni Marco, umatras ng kalahating hakbang, at tumingin ng diretso sa staff. Saka nagsalita ng malakas at malinaw para marinig ng lahat sa silid. Excuse me po, hindi po ako pipirma sa papel na ito. Ang kasal na ito ay opisyal na kanselado. Ang buong silid ay biglang natahimik. Maging ang pagtype ng isang staff sa malapit ay huminto. Tumingin sa akin ang staff ng may pagtataka. Nabitawan ni Marco ang ballpen. Nanlaki ang kanyang mata sa gulat. Ang kanyang pamilya sa likuran ay parang naparalisa, ang kanilang ngangiti ay biglang naglaho. Bago pa sila makabawi, lumingon ako at tinitigan si Marco, pagkatapos ay inilipat ang aking tingin kay Aling Carmen. Ang aking boses ay matigas na umalingaw-ngaw. Pinalitan ko na ang kandado ngang bahay ko. Ang kasulatan ng pagkanselangang kasal ay nakahanda na. Ang pangarap ng pamilya ninyo na angkinin ang bahay ko ay nagtatapos na dito. Ang aking masalita ay parang isang kulok sa isang maaliwalas na araw. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa pamumula patungo sa pamumutla. Umatras si Aling Carmen, nanginginig na humawak sa braso ni Mang Bernard. Si Trixie ay nakmamadaling ibinaba ang kanyang telepono. Nautaw na nagsalita si Aling Carmen, sinusubukang iligtas ang natitirang dangal sa harap ng maraming estranghero. Anak, ano bang sinasabi mo, Lina? Wala naman akong ginagawa. Bakit bigla mo na lang akong pinagbibintangan ng ganyan? Hindi na ako nagsalita pa. Binuksan ko ang aking briefcase, inilabas ang malaking colored picture na ipinaprint ko. Ang larawan ay malinaw na nagpapakita kay Aling Carmen na hawak ang bungkos ng masusi na may manekineko kitchen. Ipinagmamalaki ito sa coffee shop. Inihagis ko ang larawan sa mesa, sa harap mismo ni Marco at Aling Carmen. Tita Carmen, tingnan ninyong mabuti kung ano ang hawak ninyo. At ikaw, Marco, ang galing mo. Naglakaslup kang palihim na kopyahin ang susing ng bahay ko para ibigay sa nanay mo. Para madali para sa pamilya ninyo na lumipat at tumira ng libre. Akala nyo ba tanga ako para paikutan ninyo? Ang katotohanan ay lantat na, at ang larawan ay isang matibay na ebidensya na hindi may tatanggi. Dahil nabuking ang kanilang plano, nagalit si Marco. Ang kanyang pagiging abusado at pakalalaki ay agad na lumabas. Itinuro niya ako at malakas na sumigaw, sumosobra ka na, isang susilang, pinalaki mo pa, sa pagpapahiya mo sa pamilya ko dito. Hindi ka rin naman mabuting tao. Isang babaeng mapakwenta at matryosa na tulad mo, walang matinong lalaking papatol sayo. Napangisi ako, ang aking mata ay puno ngang pagamak sa taong sumisigaw, para paktakpan ang kanyang kahihiyan. Tama ka, ang madisenteng tao ay hindi nagnanakaw ngang susingang bahay ng iba. Tapos na ang lahat. Pagkatapos nun, desidido akong tumalikot at umalis, ang aking mata kong ay umalingaw-ngaw sa sahig. Binalewala ko ang mabulungan ng mataw sa silid. Binalewala ko ang pamilya ni Marco na naiwang nakatayo sa matinding kahihiyan. Paglabas kong City Hall, nakita ko ang kalangitan na mas mataas at mas bughaw kaysa dati. Ako mismo ang pumutol sa isang tumor, iniligtas ang natitirang bahagi ng aking buhay mula sa mga taong sakim. Nagtapos ang insidente sa City Hall. Bumalik ako sa aking normal na trabaho. 2 araw pagkatapos nun, walang tigil ang aking telepono sa pagtanggap ng mga tawag at text mula kay Marco. Minsan, nagpapadala siya ng mamensahen ng pagsusuma mo, ipinapaliwanag na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang dahil sa sobrang pag-aalala ng kanyang ina. Minsan naman, bigla siyang nagmumura at minamaltrato ako gamit ang pinakamasasakit na salita. Nanachili akong gidesidido. Direktang hinarang ang numero ni Marco at ng lahat ng may kaugnayan sa kanyang pamilya. Ngunit ang mataong sakim ay hindi madaling sumuko. Nung Huwebes ng umaga, habang nasa isang project meeting ako sa 15th floor, tumawag ang receptionist ng kumpanya sa aking departamento para magbigay ng isang kagyat na balita. Sa lobby ng gusali,
may dalawang babae na nagpapakilalang kamag-anak ko na umiyak at gumagawa ng eskandalo. Iginigit na makita si Manager Lina. Kumunot ang aking agad na nahulaan kung sino ang nga hindi inaasahang bisitang ito. Humiling ako ng pansamantalang pahinga mula sa pulong. Pumasok ako sa elevator at dumiretso sa ground floor. Tulad ng inaasahan, isang magulong eksena ang sumalubong sa akin. Si Aling Carmen ay nakaupo sa sahig sa gitna ng makintab na marmol ng lobby ng isang high-end office building. Magulo ang kanyang damit at gusot ang kanyang buhok. Ipinapalakpak niya ang kanyang mga kamay sa sahig, umiyak at sumisigaw ng malakas. Naku Panginoon, sino ang makakaintindi sa paghihirap ng isang matandang tulad ko? Ang manugang ko, dahil mayaman siya, minamaliit niya ang mahihirap, minura at inapi niya ang kanyang biyenan, niloko niya ang anak ko sa loob ng mahabang panahon at pagkatapos ay walang awang itinapon, lumabas kayo at tingnan ang tunay niyang pagkatao. Nakatayo sa tabi niya si Trixie, ang kanyang pinsan, na hindi pa rin nagbabago. Hawak ni Trixie ang kanyang telepono, naka-livestream sa social media, at patuloy na nagdaragdag ng kasinungalingan. Guys, paki-share po itong livestream na ito. Ang ex-future sister-in-law ko na nagtatrabaho sa media company na ito ay ginagamit ang kanyang pera at kapangyarihan para tapakan ang mga nakatatanda. Dapat malaman ng buong lipunan ang muhangang masamang manugang na ito. Ang mas security guard ng gusali ay hindi alam kung ano ang gagawin dahil si Aling Carmen ay patuloy na nagwawala. Maraming empleyado mula sa ibang mga kumpanya ang dumadaan, humihinto, nagtuturo, at nagbubulungan. Lumapit ako sa gitnang karamihan. Ang aking kilos ay napakakalmado, ang aking muha ay malamig na parang yelo. Sinabihan ko ang mas security guard na tumabi. Ako na ang haharap dito. Lumapit ako sa harap ni Aling Carmen at Trixie, nakatingin sa kanila mula sa itaas. Nagsalita ako ng malinaw, bawat salita ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Tita Carmen, una sa lahat, hindi po ako naging manugang ninyo. Pangalawa, mayroon akong sapat na larawan at voice recording bilang ebidensya na palihim na kinopya ng anak ninyo ang susingang bahay ko na may layuning angkinin ang aking ari-arian. At ikaw, Trixie, naka-livestream ka, tama? Magaling. Hayaan mong masaksihan ng lahat sa internet ang nangyayari ngayon. Nang marinig nila ang sinabi ko, natigilan ang pag-iyak ni Aling Carmen. Nagulat din si Trixie, bahagyang nanginginig ang kamay na may hawak na telepono. Itinaas ko ang aking kamay upang tingnan ang aking relo. Ang aking nga mata ay matalim na nakatitik sa kanila. Bibigyan ko kayo ng eksaktong 10 segundo para tumayo at umalis sa gusaling ito. Kung gipagatapos ni 10 segundo ay narito pahin kayo. Agad akong gitatawagi sa pulisya para sa disturbance of public order. Kasabay nito, hihilingin ko sa legal department ng aming kumpanya na kasuhan kayo sa korte para sa paninirang puri at paglapastangan sa karangalan ng ibang tao. Ang lahat ng CCTV kamera ng gusali ay malinaw na narecord ang lahat. Nagsimula akong magbilang pabalik. Ang aking boses ay desidido. 10, 9, 8. Si Aling Carmen ay lumingalinga. Nakita niyang walang sinuman ang kumakampi sa kanya. Sa halip ay tinitingnan siya nga matao ng may pagdududa. Bigla niyang napagtanto na ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang uri ng mahinang babae na madaling manipulahin ng mapekang luha. 7, 6, 5. Nang umabot ako sa bilang na 5, mabilis na hinila ni Trixie ang damit ni Aling Carmen. Pareho silang dali-daling tumayo, pinakpagan ang alikabok sa kanilang madamit, at tahimik na sumiksik sa gitna ng karamihan. Tumakbo palabas ng revolving door, hindi na naglakas loop na lumingon. Lumingon ako, tumango at ngumiti sa mga security guard bilang pasasalamat, at dahan-dahang pumasok sa elevator. Ang eskandalo sa opisina ay natapos sa loop lamang ng ilang minuto, ngunit alam kong sa kanilang kasakiman at pagiging mapagiganti, ang maproblema ay tiyak na hindi pa tapos. Gayunpaman, handa na akong harapin ang lahat para protektahan ang kapayapaan ng aking pamilya. Ang gabi sa Maynila ay nagsimulang lumamig. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw sa trabaho, bumalik ako sa aking apartment, nagluto ng simpleng hapunan at sinuri ang nga ulat ng proyekto. Ang katahimikan ay nakatulong sa aking isipan na maging mas kalmado pagkatapos ng sunod-sunod na magulong araw. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Eksaktong 8:00 gabi. Tumunok ang intercom mula sa lobby ng Chondo. Lumapit ako sa screen, at kumunot ang aking nunang makita ang mga mukha sa ibaba. Si Marco iyon, kasama ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng striped na polo, mukhang may autoridad, na may mga kamay sa likod. Nakilala ko ang taong ito. Ito si Tito Tony, isang malayong kamag-anak ni Marco,
Nabalita ko ay isang opisyal sa kanilang probinsya. Dati, nang bumisita kami sa probinsya ni Marco, nagpakita si Tito Tony ngang pagiging superior at madalas magbigay ngang sermon sa mga kabataan tungkol sa moralidad. Sa pagkakataong ito, dinala pa ni Marco ang opisyal na Muling sunod-sunod na tumunok ang intercom. Pinindot ko ang talk button. Ang boses ni Tito Tony ay umalingaw-ngaw sa speaker, puno ngang pagmamataas. Lina, iha, nandiyan ka ba? Si Tito Tony mo ito. Naglakbay pa ako mula sa probinsya para kausapin ka. Pagbuksan mo kami ngang pinto ni Marco. Upo tayo, mag-usap tayo para maayos ang lahat. Ikaw ay edukadong tao, hindi dapat ganito kawalang utang na loob. Nakakrus ang aking mabraso sa harap ng screen. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa aking malabi. Ang mataong madalas mangaral tungkol sa moralidad ay kadalasang sila rin ang kumukonsinti sa mali. Huminga ako ng malalim, pinindot ang reply button, at nagsalita ng malinaw at matatag. Magandang gabi po, Tito Tony. Iginagalang ko po ang manakatatanda. Ngunit wala na po kaming anumang relasyon ni Marco para pag-usapan. At wala po akong ugali na tumanggap ngang hindi inaasahang bisita sa ganitong oras. Kung nag-abala po kayong pumunta dito para lamang ipagtanggol ang pagnanakaw ngang susingang bahay ng iba, pasensya na po, hindi ko po kayo tatanggapin. Nang marinig niya ang aking prangkang sagot, namula ang mukha ni Tito Tony sa screen dahil sa galit. Nag-ubo siya, sinusubukang bawin ang kanyang autoridad. Huwag kang bastos magsalita. Iha, kung nakamali si Marco, ang pamilya ang mag-ayos niyan. Kinansela mo ang kasal, at pagkatapos ay ipinahiya mo pa ang nanay niya sa opisina mo, ang ginagawa mo ay pagdudungis sa pangalan ng aming pamilya. Ang mag-asawa, sa loob ng bahay nag-ayos ng problema, buksan mo ang pinto, pag-usapan natin ito. Ang maari-arian ay mapag-usapan. Umiling ako sa pagkadismaya sa kanyang pagtatakip sa pagkakamali. Tito, ang ari-arian na ito ay dugot pawis ko at ng aking mamagulang sa probinsya. Walang dapat pag-usapan kasama ang pamilya ninyo. Ang plano ang pamilya ninyo na angkinin ang aking ari-arian ay malinaw na. Hindi ko bubuksan ang pinto. Kung magpapatuloy pa kayo ni Marco sa paggawa ang gulo diyan sa baba, tatawag ako sa security ng gusali para paalisin kayo o diretsong tatawag sa pulisya. Narinig ni Marco ang salitang pulisya at tila natakot. Inagaw niya ang mikropono at sumigaw ng may kapaitan. Akala mo porket may praka, pwede mo nang tapak-tapakan ang pamilya ko? Sinasabi ko sa'yo, hindi ka makakataka sa akin. Desidido kong pinatay ang intercom, hindi na pinakingan pa ang kanyang murang pananakot. Agad akong tumawag sa security center ng gusali, ipinaalam na may mga estrangherong gumagawa ng gulo sa lobby, at humiling ng kanilang interbensyon. Makalipas ang ilang minuto, sa pamamagitan ng CCTV na konektado sa aking telepono, nakita ko ang 3 security guard na lumapit kina Marco at Tito Tony, at mahigpit silang pinaalis sa lugar. Kahit galit, si Tito Tony, dahil sa takot na mapahiya, ay tumalikot at umalis. Si Marco naman ay patuloy na nagmumura at sumisipa sa hangin. Ang komprontasyon ay nagtapos sa isang kahiyahiyang pagkatalo para sa kanila. Ang pinto ang aking bahay ay nanatiling sarado. Matatak na pinoprotektahan ang aking kaligtasan. Ang aking pagtitimpi ay hindi nagturo kay Marco at sa kanyang pamilyang leksyon. Sa halip, tila pinalala pa nito ang kanilang kasakiman at galit. 3 araw pagkatapos ng insidente sa lobby, ginamit ni Marco ang isang hindi pamilyar na numero para tawagan ako. Sa una, balak kong hindi sagutin, ngunit naisip ko, kailangan kong harapin ito para matapos na ang gulo. Kinuha ko ang telepono, hindi nakakalimot na pindutin ang record button bago ito ilagay sa aking tainga. Sa kabilang linya, ang boses ni Marco ay wala na ang pekeng tamis noong nagsisimula pa lang kami, at wala na rin ang biglaang galit. Sa halip, ito ay isang malamig, kalkulado, at mapanirang tono. Akala mo tapos na ang lahat dahil blinok mo ang numero ko at pinalayas mo ako? Sinasabi ko sayo, ipinahiya mo ang pamilya ko, at ako ang napasama dahil iniwan ng fiancé. Ngayon, kailangan mo akong bayaran. Nanatili akong kalmado, dahan-dahang nagtanong para siya mismo ang magbunyak ng lahat ng kanyang kabaliwan. Ano ang gusto mong ibayad ko? Ang ari-arian ay akin. Ang pera para sa sing-sing at photoshoot ay ako rin ang gumastos. Wala kang ginastos ni isang sentimo sa kasal na ito. Kaya anong karapatan mong humingi ng bayad? Isang malamig na tawa ang narinig ko mula kay Marco sa telepono. Huwag kang mangatwiran sa akin. Mahigit 1 taon kitang pinagsilbihan at inalagaan. Ang kabataan ko ay hindi basura. Idagdag pa ang kahihiyan na idinulot mo sa pamilya ko. Ang nanay ko ay halos masiraan ng bait.
Hinihiling ko na mag-transfer ka sa akin ng 2 milyong piso bilang danyos para sa emosyonal na sakit at sa aking kabataan. Kung ibibigay mo ang pera, iiwan kita sa kapayapaan. Nanlaki ang aking nga mata sa pagkamangha. Hindi ko talaga inakala na mayroong isang lalaki sa mundo na ganito kakapal ang mukha para humingi ng bayad sa kabataan mula sa isang babae. Sinadya kong ulitin ang tanong para makaroon ng ebidensya. Hinihiling mo na bigyan kita ang 2 milyong piso? Tama ba? Tinatakot mo ba ako? Inakala ni Marco na natatakot ako kaya lalo siyang lumakas ang loop, nagbabanta. Oh, 2 milyong piso. Ay transfer mo sa account ko sa loop ng linggong ito. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Kung hindi mo ibibigay ang pera, pupunta ako sa opisina mo at gagawa ng gulo araw-araw. Magpopos ako ng paninira sa'yo sa social media para mawalan kang ang trabaho. At hindi lang yan, alam ko kung saan nakatira ang maamagulang mo sa Batangas. Kung ayaw mong mahirap sila, mas mabuting sumunod ka na lang at mag-transfer ang pera. Nang marinig kong idinamay niya ang aking mamagulang, kumulo ang dugo ko, ngunit pinigilan ako ngang aking isipan na manatiling kalmado. Ang matibay na ebidensya ay nasa aking telepono na. Hindi ako sumagot ng may galit, malamig ko lang na tinapos ang usapan. Narinig ko ang hiling mo. Pag-iisipan ko. Pagkatapos nun, pinatay ko ang tawag. Ang buong 5 minutong pag-usap ay nasave bilang isang dekalidad na audio file. Si Marco mismo ang nagalis ang kanyang huling maskara. Inilalantat ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang duwag na manginikil. Nagkamali siya sa pag-aakalang matatakot ako at susuko kapag idinamay niya ang aking pamilya. Sa halip, ang pag-target niya sa aking mamagulang ang mismong magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Dahil para sa akin, ang aking pamilya ang huling hangganan na hindi dapat galawin ng sinuman. Sinabihan ako aking kutob bilang isang anak na may masamang mangyayari. Tumawag ako sa aking ina sa probinsya. Pinayuhan siyang isara ng mabuti ang mga pinto at bintana at huwag magpapasok ng mga estranghero. Anhunit halina ako. Hindi naghintay ang pamilya ni Aling Carmen. Nang hapong iyon, habang sinusuri ko ang isang media proposal, nakatanggap ako ng tawag mula sa numero ng aming barangay captain sa probinsya. Pagkasagot ko pa lang, narinig ko na ang ingay at iyakan mula sa malayo. Ang boses ng kapitan ay puno ang pag-alala. Lina, iha. Umuwi ka kaagad. Kaninang hapon, may isang grupo ang masiga-siga na dumating at sinira ang bahay ninyo. Nakbato ang pintura sa gate. Ang tatay mo, sa sobrang gulat, inatake sa puso. Tinatawagan na namin ng ambulansya para dalhin siya sa provincial hospital. Ang nanay mo, hinimatay sa kaiyak. Namanhit ang aking makamay, nahulog ang pluma na hawak ko. Ang aking puso ay parang sinaksak. Ang aking ama ay may bahagyang kondisyon sa puso. Ang gunit dahil sa regular na pag-inom ng gamot. Naging stable ang kanyang kalusugan. At ngayon, ang mga walang pusong taong iyon ay naglakas loob na gawin ang ganitong kalupitan. Iniwan ko ang lahat ng aking trabaho, kinuha ang aking bag, at nagmaneho mula Maynila papuntang Batangas. Siksikan ang expressway, ngunit ang isip ko ay nakatuon lamang sa ospital. Sa aking isipan, nakikita ko ang imahen ng aking mabait na ama, na buwang buhay na nagsaka, nag-ipon para sa aking pag-aral, at ngayon ay dumaranas ng ganitong pagsubok dahil sa aking maling desisyon. Ang pagsisisi at galit ay nagsama-sama. Naging isang nag-aalap na apoy sa aking dibdib. Pagdating sa provincial hospital, tumakbo ako papunta sa emergency room. Sa maliit na bintana ng salamin, nakita ko ang aking ama na walang malay, puno ang mga tubo at kagamitang medikal. Ang aking ina ay nakaupo sa isang upuan sa pasilyo, namumukto ang mamata, ang kanyang damit ay puno ng mansangang pulang pintura. Nang makita niya ako, humagulgol ang aking ina at niyakap ako ng mahigpit. Ikinuwento niya ang nangyari habang umiyak. Bandang 3:00 ng hapon, isang grupo ng lalaking puno ng tattoo ang dumating sakay ng maingay na motorsiklo. May dala silang masupot ng pintura na hinaluan ng dumi at ibinato sa aming gate at sahig. Patuloy nilang pinapalo NGMAH pamalo ang gate. Sumisiga NGMAH paninirang puri. Sinasabing ako ay nagwaldas NG pera sa siyudad. Umutang nigbilyon-bilyon at tumakas kaya't sila ay naniningil sa aming bahay. Maraming kapitbahay ang lumabas para makiusyoso. Ang aking ama, na isang taong may mataas na pagpapahalaga sa dangal, ay hindi nakapagsalita sa sobrang sakit ng loop nang marinig ang mapaninira sa kanyang pinakamamahal na anak. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at bumaksak sa gitna ng bakuran. Nang makita ito ang siga-siga, natakot sila. Sumakay sa kanilang nga motorsiklo at tumakas. Miyakap ko ng mahigpit ang nanginginig na balikat ng aking ina, at tumulo ang aking maluha, labis akong nasaktan.
Ang insidenteng ito ay tiyak na kagagawan ni na Aling Carmen at Marco. Kalaunan ay nalaman ko na inutusan ni Aling Carmen ang isang kamag-anak na sugarol na nagngangalang Cuaresma para umupang ang isang grupo nga siga-siga na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Itim upang takutin ang aking pamilya. Umabot na sa sukdulan ang lahat. Ang pagtitimpi para sa kapayapaan ay wala ng silbi. Nang galawin nila ang buhay at dangal ng aking nga magulang, inalis na nila ang huling pagkakataon para sa kapatawaran. Pananagutin ko sila sa batas para sa bawat patak ng luha ng aking ina at bawat masakit na tibok ng puso ng aking ama. Nalakpasan ng aking ama ang krisis. Pagkatapos ng isang gabi ng masusing pag-alaga ng nga doktor, nagkamalay siya. Kahit pagod, pilit siyang ngumiti para pakalmahin kami. Nagbantay ako sa tabi ang kanyang kama hanggang kinaumagahan, bago bilin ng mabuti ang aking ina at bumalik sa Maynila. Kailangan kong kumuha ng damit at personal na gamit para sa mga araw na babantayan ko si Itay sa ospital. At higit sa lahat, kailangan kong harapin ang nga demonyong nagtatago sa dilim. Pagdating ko sa pintuan ng aking tsondo, may nakita akong isang puting sobre na isiniksik sa siwang ng pinto. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang sulat kamay na papel na may pulang tinta. Puno ang nga salitang nagbabanta. Putang ina mo, nakita mo na ang kahihinatnan? Kung gusto mong mabuhay ng tahimik ang matanda mong ama, ihanda mo ang 2 milyong piso. Bukas ang gabi, 9:00 PM. Dalhin mo ang pera sa iniwang pagawaan ng kahoy sa Industrial Park sa labas ng siyudad. Bawal magsumbong sa pulis. Kung hindi, ang bahay ninyo sa probinsya ay magliliyab. Hinawakan ko ang papel ng napakahigpit na namuti ang aking mga daliri. Ang kanilang katapangan ay lumampas na sa hangganan ng karaniwang kasakiman. Sila ay naging mga profesional na kriminal, nangingikil at nagbabanta sa buhay ng iba. Kung matatakot ako at dadalhin ang pera, tiyak na lalo silang lalakas ang loob, hihigupin ako hanggang sa buto, at maaaring manganib pa ang aking buhay, sa isang liblib na lugar. Gamit ang matinding pag-isip, inayos ko ang lahat. Una, kailangan kong tiyakin ang kaligtasan ng aking na magulang sa Batangas. Naganap ako at agad na nakipag-ugnayan sa isang profesional at kagalang-galang na security agency sa Maynila. Naglabas ako ng malaking halaga para umupang ang 2 bihasang bodyguard. Inutusan silang agad na pumunta sa Provincial Hospital sa Batangas at magbantay ng 24,7 sa labas ng kwarto ng aking ama. Nang panatag na ako sa kalagayan nila, dinala ko ang lahat ng aking inihandang dokumento at dumiretso sa headquarters ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group PNP-CIDG. Sa reception, malinaw kong ipinaliwanag ang buong pangyayari sa isang bihasang investigador. Ibinigay ko ang lahat ng ebidensya. Ang larawan ni Aling Carmen na hawak ang susi, ang audio file ng pangingikil ni Marco ng 2 milyong piso, ang CCTV footage ng mga siga-siga na nagbato ng pintura sa bahay ng aking mga magulang na ibinigay ng isang kapitbahay, at ang huling blackmail letter. Masusing sinuri ng mga pulis ang kaso. Ang mga kilos ng grupong ito ay malinaw na nagpapakita ng mga krimen ng grave coercion, grave threats, at posibleng robbery extortion. Pinuri ng investigador ang aking pagiging kalmado at matalinong paraan ng pakolekta ng ebidensya. Nang hapong iyon, isang espesyal na operasyon ang mabilis na binuo. Ang bitak ay inihanda na ang nga operatiba, handa para sa isang gabing walang tulugan upang walisin ang mga kriminal na ito. Dumating ang gabi, at ang inabandonang pagawaan ng kahoy ay nababalot sa kadiliman at nakakabinging katahimikan. Ayon sa takdang oras sa blackmail letter, 9:00 gabi ang oras ng transaksyon. Sa loob ng pagawaan, ang grupo ni Itim ay naghihintay. Sila ay malima. May hawak na mapamalo at tubo, at walang tigil sa paninigarilyo. Pinag-usapan na nila kung paano hahatiin ang 2 milyong piso. Sigurado silang isang babaeng tulad ko, na nag-aalala sa buhay ng kanyang mamagulang, ay susunod at magdadala ng pera. Eksaktong 9:15, isang kotse ang pumasok sa bakuran. Huminto ang kotse, at dahan-dahang bumukas ang pinto. Ngunit sa halip na makita ang isang takot na babae na may dalang pera, ang bumungat sa kanila ay mga aninong nakasibilyan na mabilis na sumugot mula sa iba't ibang direksyon. Isang malakas na sigaw ang bumasak sa katahimikan. PNP. Huwag gumalaw. Ibaba ang MJA armas. Nagulat ang masiga-siga. Sinubukan ni Itim na tumakbo, ngunit agad siyang sinunggaban ng nga operatiba na nakapuwesto na. Sa loob lamang ng 3 minuto, lahat ng 5 lalaki ay napasuko at pinosasan. Ang kanilang maarmas ay nakumpiska bilang ebidensya. Kasabay nito, sa isang maingay na beerhouse sa sentrong lungsod, si Cuaresma ay masayang nakukuwento sa kanyang makaibigan tungkol sa matagumpay niyang operasyon.
Habang itataas na niya ang kanyang baso, 2 pulis ang lumapit sa kanya. Ikaw ba si Ginoong Cuaresma? Inaanyayahan ka namin sa presinto para sa iyong kinalaman sa paninirang ari-arian at pangingikil. Nabitawan ni Cuaresma ang kanyang baso. Namutla siya at nanginginig na sumama sa mga pulis. Ang 2 direktang sangkot sa gulo ay nahuli na sa isang gabi. At ngayon, ang batas ay nakatutok na sa mga tunay na utak sa likod ng lahat, sina Marco at Aling Carmen. Matapos mahuli ang grupo ni Itim at si Cuaresma, lahat sila ay umamin at itinuro sina Marco at Aling Carmen bilang nga utak ng krimen. Ang text message, tawag, at testimonya ay bumuo ng isang matibay na kaso. Agad na nag-issue ang pulisya ng warrant of arrest para sa Magina. Kalaunan, ikinuwento sa akin ng nga pulis ang nangyari ng gabing iyon. Sa kanilang bahay sa Pampanga, si Marco at Aling Carmen ay walang kamalay-malay. Naghahanda pa sila ng saa para magdiwang. Inaasahan nilang matatanggap na ang pera. Si Aling Carmen ay nangangarap na kung ano ang gagawin sa 2 milyong piso. Ngunit ang kanilang pangarap ay gumuho eksaktong 11:00 gabi. Isang malakas na katok ang narinig nila. Tuwang-tuwa si Marco na buksan ang pinto. Iniisip na ito na ang pera. Ngunit sa pagbukas niya, ang kanyang ngiti ay nanigas. Sa harap niya ay mapulis na naka-uniforme. Binasanan isang opisyal ang arrest warrant para kina Marco Santos at Carmen Santos para sa organisadong krimen and grave coercion at attempted robbery extortion. Napaluhot si Aling Carmen, umiiyak at nagsusumamo na inosente siya. Si Marco naman ay pinakpawisan ng malamig, nawala ang kanyang kayabangan. Sa ilalim ng tingin ng kanilang mga kapitbahay, dinala sila sa mobile ng pulis. Ang balitang kanilang pagkakaaresto ay nakarating sa akin kinaumagahan. Nakahinga ako ng maluwag. Ang aking ama sa ospital ay unti-unti nang gumagaling at nakalabas na rin pagkatapos ng ilang araw. Ilang araw pagkatapos, habang nasa trabaho ako, sinabi ng resepsyonis na may gustong kumausap sa akin. Hindi ito mamanggugulo, kundi si Mang Bernard, ang ama ni Marco, kasama ang isang abogado. Ibang-iba ang itsura niya ngayon, mukhang pagod at tumanda. Nag-alok siyang bayaran ako ng 500,000 piso, ang kanilang ipon sa buwang buhay, para lang magsulat ako ng affidavit of desistance para mapagaan ang kaso ng niyang asawa at anak. Tumingin ako sa matandang lalaki. Naawa ako, ngunit hindi nito mabubura ang katotohanan. Magalang kong tinanggihan ang pera. Gino, naintindihan ko po ang pusong isang ama. Ngunit ang ginawa ng inyong pamilya ay lumampas na sa hangganan. Ipinahamak nila ang aking pamilya. Kung hindi kumilos ang mapulis, hindi ko po alam kung ligtas pa kami ngayon. Kailangan nilang harapin ang batas. Naintindihan itong abogado. Umalis si Mang Bernard na dala ang bigat ng katotohanan. 4 na buwan pagkatapos, ginanap ang paglilitis. Ako at ang aking nga magulang ay dumalo bilang nga biktima. Sina Marco, Aling Carmen, at ang kanilang magkasapwat ay nasa harap, nakasuot ng uniforme ngang bilangguan. Muha silang kahabag-habag. Binasa ang piskal ang sakdal, at lahat ng ebidensya ang nga recording, larawan, at testimonya ay inilatag. Sa pagtatanong, umamin si Marco at Aling Carmen sa kanilang kasalanan, humihingi ng tawad at mas magaan na parusa. Pagkatapos ng deliberasyon, ibinabang ng korte ang hatol. Dahil sa bigat ng krimen ngunit isinasaalang-alang din ang kanilang pag-amin, si Marco at Aling Carmen ay sinentensiyahan ng probation, parusang sinuspinde, para sa kanilang nga krimen, na may mahigpit na pagsubaybay. Ang masiga-siga ay nakatanggap ng kaukulang sentensya ngang pagkakakulong. Bukod sa criminal liability, inutusan din na makorte ang pamilya ni Marco na bayarang kami na kabuang 5 cents, 0 piso para sa mamagkapinsala, kasama na ang hospital bills na aking ama at ang moral damages. Paglabas namin ang korte, human ang aming pakiramdam, ang hustisya ay naibigay na. 1 linggo pagkatapos ang paglilitis, ibinigay ni Mang Bernard ang 500,000 piso bilang bayad pinsala. Ayon sa payo ang aking nga magulang, naisip kong gamitin ang pera sa mas makabuluhang bagay. Dinala ko ang buong halaga sa isang foundation na tumutulong sa mga babaeng biktima ng karahasan sa pamilya. Ibinigay ko ang pera bilang donasyon. Ang pakiramdam ng pagtulong ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Bumalik ako sa aking tsondo. Oras na para bigyan ito ng bagong buhay. Pinalitan ko ang malumang kasangkapan, nagpinta ng pader ng sariwang kulay, at naglagay ng mahalaman. Ang aking bahay ay naging isang tunay na santuaryo. Isang lugar ng kapayapaan na ako mismo ang lumiha at nagpoprotekta. Lumipas ang panahon, at ang ingay ngang nakaraan ay napalitan ng katahimikan. Isang Sabado ngang umaga, pumunta ako sa isang furniture exhibit para hanapin ang perpektong dining table.
Habang tinitingnan ko ang mandisenyo, isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin. Lina? Ikaw ba si Lina Reyes, taga-economics? Paglingon ko, nakita ko si Paolo, isang lalaking na 35 taong gulang, matangkat at may maamong ngiti. Siya ang aking senior sa universidad at dating presidente ng photography club na sinalihan ko. Kuya Paolo, ikaw nga. Nakatawanan kami. Matagal na kaming hindi nakita. Ngayon, isa na siyang matagumpay na arkitekto. Ikinuwento ko sa kanya ang aking paghahanap para sa isang dining table. Bilang eksperto, tinulungan niya akong makahanap ng perpektong set na gawa sa walnut wood na babagay sa aking bagong pinturang pader. Pagkatapos ang exhibit, inaya niya akong makape. Lina, ngayong tapos na tayong mamili, baka gusto mong makape. Pag-usapan natin ang malumang araw at baka makapagbigay pa ako ng ilang ideya para sa iyong balkonahe. Tiningnan ko ang kanyang ngiti, naramdaman ang isang positibong enerhiya. Ang nakaraan ay tuluyan ng naksara, ang maaral ay nagpatatag sa akin. Sa harap ko ngayon ay isang disenteng lalaki, isang magandang panahon, at isang hinaharap na punong kalayaan. Ngumiti ako at tumango. Oo naman, kuya. Tara, makape tayo. Sabay kaming tumawid sa kalsada. Ang aming matawanan ay sumasabay sa huningang aibon. Ang buhay ay may mahindi inaasahang pagbabago. Kapag naglakas-loob kang isara ang isang maling pinto, isang mas maliwanag at mas magandang pinto ang tiyak na magbubukas. At naniniwala ako, ang kapeng iyon ang simula ng isang magandang bagong kabanata sa aking buhay.